Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Jamie at ang kanyang mga kapatid na babae na nanonood ng mga cartoons sa kanilang bahay. Ngunit sa labas ng kanilang silid, ang mga tao ay sumisigaw at tumatakbo sa takot. Na-curious si Jamie at sinubukang marinig kung ano ang nangyayari. Biglang pumasok ang mga zombie sa bahay at ginawang zombie ang lahat maliban kay Jamie. Sa takot, tumakbo si James sa simbahan ng kanyang ama at sinabi sa kanya na ang lahat ay naging mga zombie. Sinubukan ng ama ni Jamie na aliwin siya at sinabing magiging okay ang lahat. Ibinigay niya kay Jamie ang kanyang kadena at sinabihan siyang umalis. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanyang ama ay naging isang zombie. Walang pagpipilian si James kundi tumakas sa kanyang tahanan. Pagkalipas ng 28 years, isang batang lalaki na nagngangalang Spike ang nagising at naghanda para sa isang mahalagang araw. Nakatira siya sa isang isla, kasama ang ibang mga tao na nakaligtas sa pagsiklab ng zombie. Ang isla ay konektado sa mainland sa pamamagitan ng isang landas na lumalabas lamang kapag low tide. Bumaba si Spike at kumakain ng almusal kasama ang kanyang ama, si Jamie, na ngayon ay matanda na. Kasabay nito, nagising ang may sakit na ina ni Spike na si Isa matapos magkaroon ng kakaibang panaginip. Narinig siya ni Jamie at pinuntahan siya. Maya-maya, pinuntahan din siya ni Spike. Nagalit si Isla at nagtanong kung bakit hindi pumasok si Spike sa paaralan. Sinabi sa kanya ni Jamie na pupunta sila ni Spike sa mainland. Nang marinig ito, nagalit si Isa at sinabihan silang umalis sa silid. Sinubukan siyang pakalmahin ni Spike bago umalis. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan ni na Jamie at Spike ang kanilang paglalakbay sa mainland. Lahat ng tao sa isla ay nagpapasaya kay Spike, ipinagmamalaki ang kanyang katapangan. Hindi nagtagal, dumating sila sa gate, kung saan kinausap ng isang babaeng nagngangalang Jenny si Spike. Sinabi niya sa kanya na kung sakaling mawala sila sa mainland, isang rescue team ang ipapadala upang hanapin sila. Nagpapakita rin siya ng pader na may mga pangalan ng mga taong namatay na sinusubukang tuklasin ang mainland. Kahit na matapos marinig ang lahat ng iyon, nagpasya si Spike na pumunta, kaya umalis sila ng kanyang ama. Ipinaalala ni Jamie kay Spike na mayroon lamang silang 4 na oras bago bumalik ang tubig at hinarangan ang landas. Nagsimula silang maglakad. Matapos ang mahabang paglalakad, sa wakas ay narating na nila ang mainland. Namangha si Spike sa laki at lapad nito. Ito ang unang pagkakataon niyang makita ito. Patuloy silang naglalakad at hindi nagtagal ay pumasok sila sa isang gubat. Doon, nakita nila ang isang zombie na gumagapang sa lupa at kumakain ng mga insekto. Sinabihan ni James si Spike na barilin ito gamit ang isang aro na nakatutok sa liig. Kinuha ni Spike ang putok at pinatay ito. Ngunit ang ingay ay umaakit ng higit pang mga zombie. Sinubukan ng ilan na pumuslit sa kanila, ngunit mabilis silang ibinaba ni Jamie. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa lumang bahay ni Jamie. Pumasok sila sa loob at laking gulat nila nang makita ang isang katawan na nakabitin ng patiwari. Tinanong ni Spike kung bakit ganyan ang pagkakatali ng tao. Sinabi ni Jamie na maaaring ito ay isang uri ng parusa at binabalaan siya na ang mga kakaibang tao ay nakatira na ngayon sa mainland. Pagkatapos ay sinabihan ni James si Spike na patayin ang lalaki. Nag-aalangan si Spike sa una, ngunit sa huli, ginagawa niya ito. Tapos umalis na sila ng bahay. Habang patuloy silang naglalakad, nakita nila ang isang patay na hayop na ang ulo nito ay napunit sa isang brutal na paraan. Pinaghihinalaan ni Jamie na maaaring ito ay gawa ng isang alpha, na isang mas malakas, mas matalinong uri ng zombie. Pakiramdam nila ang panganib, mabilis silang lumayo. Di nagtagal, nakita ni Jamie ang isang grupo ng mga zombie sa malapit, na pinamumunuan ng alpha. Napagtanto ang banta, hinawakan ni James si Spike at tumakbo sila. Hinabol sila ng mga zombie at nilalabanan nila ang ilan sa kanila. Pagkatapos ng matinding labanan, sa wakas ay nakarating sila sa isang lumang bahay at nagtago sa loob, umaasang ligtas na sila sa ngayon. Nang gabing iyon, umupo si Jamie kasama si Spike at sinabi sa kanya ang higit patungkol sa mga alphas. Ipinaliwanag niya na ang mga alpha ay hindi tulad ng mga normal na zombie. Sila ay mas matalino, mas malakas at mas mahirap patayin. Sinabi rin ni Jamie na hindi sila makakalaban ngayon dahil naubusan na sila ng mga palaso.
kaya kailangan nilang maghintay at mag-ingat. Maya-maya, isang grupo ng malalaking hayop ang dumaan sa lumang bahay na yumanig sa lupa. Napagtanto ni James na maaaring gumuho ang bahay. Mabilis niyang ginising si Spike at pareho silang naubusan sa tamang oras bago gumuho ang bahay. Nagsimula silang maglakad pabalik sa isla at sa wakas ay nakarating sa dalampasigan na nag-ugnay sa mainland sa kanilang tahanan. Mababa ang tubig kaya nagsimula silang tumawid. Ngunit hindi nila alam na ang alpha ay lihim na nanonood sa kanila mula sa malayo. Habang naglalakad sila, bigla silang nakarinig sa likod nila. Ito ay ang alpha at ito ay papalapit na. Nagsisimula silang tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Nang malapit na silang makarating sa gate, halos nasa kanila na ang alpha. Ngunit pagkatapos, isang higanting fire arrow ang bumaril mula sa gate at tumama sa alpha, na ikinamatay nito. Sa wakas ay nakabalik na sina James at Spike sa gate ng ligtas. Nang gabing iyon, nagdiriwang ang lahat sa isla. Mayroong isang malaking partido upang parangalan si Spike para sa kanyang katapangan. Ngunit habang nagsasaya ang iba, nakita ni Spike na hinahalikan ni Jamie ang ibang babae. Nasasaktan siya, iniisip na niloloko ni Jamie ang kanyang may sakit na ina. Nakaramdam ng sama ng loob, umalis si Spike sa party at umuwi. Pagdating niya doon, nakita niya ang isang matandang lalaki na natutulog sa sopa. Nagising ang matanda at nagulat na makita si Spike pabalik ng maaga. Tinanong niya si Spike kung ano ang nakita niya sa mainland. Sabi lang ni Spike, apoy at maraming kagubatan. Nang sabihin ni Spike ang salitang apoy, biglang may naalala ang matanda. Maaaring si C.T. Kelson. Sinabi sa kanya ni Spike na sinabi ng kanyang ama na wala ng mga doktor na natitira at iyon ang dahilan kung bakit walang nakakaalam kung ano ang mali sa kanyang ina. Nagsimulang isipin ni Spike na nagsisinungaling si Jamie. Sinabi ng matanda na si E.C. Kelson ay isang kakaibang tao, pagkatapos ay tahimik na umalis. Pagkatapos ay natulog si Spike at natulog sa tabi ng kanyang may sakit na ina. Kinaumagahan, pag-uwi ni Jamie, tinanong siya ni Spike tungkol sa doktor. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni James kung ano ang nangyari bago ipinanganak si Spike. Sinabi niya na isang araw, habang naglalakad sa isang kagubatan, nakita nila ang libu-libong bangkay. Isang lalaking nagngangalang A.C. Kelson ang kinalagkad sila sa apoy. Kaya naman walang lumapit sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Spike kung ano talaga ang mali sa kanyang ina at kung siya ay namamatay. Nagsisinungaling si Jamie at sinabing hindi siya, ngunit masasabi ni Spike na hindi siya nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ay pinalaki niya ang babaeng hinahalikan ni Jamie. Nang marinig ito, nagalit si Jamie at sinaktan si Spike. Natakot at nasaktan, tumakbo si Spike sa kanyang ina at niyakap ito. Nang subukang lumapit ni Jamie, itinulak siya ni Spike palayo at sinabihan siyang layuan sila. Si Jamie, napakiramdam na walang magawa at galit, ay lumabas ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula si Spike ng isang maliit na apoy malapit sa outpost sa tabi ng gate. Nang pumunta ang mga gwardiya upang suriin ito, dinala ni Spike ang kanyang ina at lumabas sa gate patungo sa mainland. Habang naglalakad sila, sinabi ni Spike sa kanyang ina na may mali sa kanya at makakahanap sila ng doktor na nakatira sa hilaga. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, nakakita sila ng isang lumang abandonadong simbahan at nagpa siyang matulog doon para sa gabi. Nang gabing iyon, habang natutulog sila, sinubukan ng isang malaking zombie na salakayin si Spike. Ngunit nagising si isa at ipinaglaban ito. Kinaumagahan, paggising nila, hindi na maalala ni isa ang nangyari. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, naglalakad ng mas malalim sa mainland. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng mainland, isang grupo ng mga sundalo ang inatake ng mga zombie. Ang ilan sa kanila ay nakagat at naging mga zombie din, nakatakas ang ilang sundalo at nakahanap ng ligtas na lugar. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang alpha at muling umatake. Mas marami siyang napatay sa kanila at sa huli, isang sundalo lang ang nakatakas. Samantala, naglalakad sina Spike at Isla sa mga open field nang makita ni Spike ang isang zombie na patungo sa kanila. Mabilis niyang pinatay ito, ngunit mas maraming zombie ang nagsimulang magpakita. Tumatakbo sila at nagtatago sa isang lumang abandonadong istasyon ng gasolina, hindi alam na may mataas na nasusunog na gas sa loob. Sinusundan sila ng mga zombie at pinalibutan sila.
Habang lumalala ang mga bagay, nagpakita ang isang sundalo at iniligtas sila sa pamamagitan ng pagpatay sa mga zombie sa labas. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Eric at sinabing siya ay mula sa Scotland. Itinaas niya si Isla sa kanyang balikat upang tumulong at sinabihan si Spike na lumubog ang kanilang bangka, kaya naman natigil siya sa lugar na ito. Tinanong ni Eric kung saan sila pupunta. Tumuro si Spike patungo sa apoy sa di kalayuan at sinabing may doktor doon. Matapos maglakad sandali, huminto sila para magpahinga. Umupo at nag-usap sina Eric at Spike. Biglang nagsimulang kumilos muli ng normal si Isla at tahimik na lumakad patungo sa apoy. Mabilis siyang sinundan ni na Spike at Eric. Habang naglalakad sila, nakarinig sila ng kakaibang sigaw ng zombie at pumunta sila sa tunog. Doon, natagpuan ni Isla ang isang buntis na zombie sa sakit. Kahit papaano, napatahimik siya ni Isa at makalipas ang ilang sandali, nanganak ang zombie ng isang sanggol. Nang malapit na silang umalis, lumitaw ang Alpha at pinunit ang ulo ni Eric na ikinamatay niya. Pagkatapos ay lumiko ang Alpha upang salakayin sina Spike at Isela. Ngunit sa tamang panahon, nagpakita si E.C. Kelson at gumagamit ng pampakalma upang maparalisa ang Alpha. Sinabi niya sa kanila na naglalagay siya ng yodo sa kanyang balat upang pigilan ang virus na makahawa sa kanya. Pagkatapos ay dinala sila ng doktor sa kanyang lab at ipinakita kay Spike kung paano niya pinag-aaralan ang mga bangkay at gumawa ng mga modelo ng bungo. Tinutulungan siya ni Spike sa trabaho. Ibinigay ng doktor ang bungo ni Spike Eric at sinabihan siyang pumili ng lugar sa dingding para ilagay ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Spike kung saan nanggaling ang sanggol. Ipinaliwanag ni Spike na ang sanggol ay mula sa nahawaang babae, ngunit ang sanggol ay hindi isang zombie. Pagkatapos ay sinabi niya sa doktor ang tunay na dahilan kung bakit sila dumating, ang kanyang ina ay napakasakit. Sinuri ng doktor si Isla at sinabi kay Spike na mayroon siyang cancer. Nang marinig ito, nagsimulang magpanik si Spike, ngunit malumana siyang pinatahimik ni Isla. Pagkatapos, habang nagambala si Spike, biglang binaril ng doktor ang isang poison dart kay Isa. Agad siyang pinatay nito. Ngunit ito pala ay binalak ni Isa at ng doktor na magkasama upang pigilan ang kanyang pagdurusa. Pagkatapos ay ibinigay ng doktor ang sanggol kay Spike. Maya-maya, kinuha ni Spike ang bungo ni Isa at inilagay ito sa tuktok ng dingding bilang isang paraan upang parangalan siya. Biglang lumitaw ang alpha zombie. Sinubukan ni Spike at ng doktor na magtago, ngunit hinawakan ng alpha ang doktor at sinubukang patayin siya. Mabilis na kinuha ni Spike ang isang poison dart at sinaksak ito sa kamay ng alpha, na ikinamatay niya. Pagkatapos nito, sinabihan ng doktor si Spike na umuwi at alagaan ang sanggol. Pagkalipas ng 28 araw, nagpadala si Spike ng liham sa isla kasama ang sanggol. Sa liham, ipinaliwanag niya na natagpuan niya ang doktor na naging isang mabait na tao. Sinabi rin niya na ang sanggol ay hindi nahawahan, ngunit wala na si Isla. Nang basahin ni Jamie ang liham, sinubukan niyang umalis sa isla upang hanapin si Spike, ngunit hinarangan ng high tide ang landas at hindi siya makapunta. Bumalik sa mainland, inatake muli ng ilang zombie si Spike, ngunit nilabanan niya sila. Sa sandaling iyon, isang bagong grupo ng mga tao ang nagpakita at tinutulungan siya. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.